Alright. Brother mo, ang big bike hindi, no? Ito, yung take ng Kawasaki. Para sa kanilang 175cc. Category, mga pre. Ang W175. Chong, tignan mo yan, men. Parang ito yung mga motor ng mga sundalos ng 1940s, pre. Yung dating, ano. Exhaust nito, nakakatuwa, di ba? Classic na classic, bullet type pipe. Tapos, siyempre, naka 177cc air-cooled engine nga pala yan, mga chappy. Tapos, ayan, simple-simple lang. Carb type pa, so talagang yung nostalgia, nandun talaga eh. Diba? Diba yun? Tapos, meron siyang dust cover para sa kanyang telescopic front fork. Single disc na nga pala siya, mga chappy. And dual piston na caliper. So, ito, kanyang wheels. Nothing too fancy. Napakasimpleng headlamp. Kung mapapansin nyo, ayan, naka-ano pa rin. Halogen pa rin siya. Pati yung mga signal lights. This is the type of bike na you will buy for the sake of nostalgia, mga chappy. Ayan o. Ganda. Tachometer. Analog, di ba? Tibay. Tapos ito lang may mga ilaw lang. Napakasimple. Nothing too fancy. Tapos ito yung kanyang clutch. High and low beam, signal turn signals, and horn. Dito naman tayo. To the right naman is kill switch and starter button. Yan o. So, siguro ang missing lang dito yan, yes. Wala siyang kickstarter. Yun lang. Pero, okay pa rin. Pero mas maganda sana kung may kickstart to. Para, alam mo yun, para kahit pag mamatay yung battery mo, meron kang pang extra. Tapos yung kanyang rear end, classic lang. Siguro kung bibiling ko to, papalitan ko lang to ng bilog na maliit. Yun lang ipapalitan ko dyan. And the rest is history na. Alright, so ito na. Okay, check tayo ng W175. Sabi, ano to? Suspension. Medyo makunat nga lang yung suspension nito. Pero still, diba yun? Ganda. Tapos komportable, upright position. Ito talaga ano lang. Takbong tricycle lang tayo dito, mga chappy. 175 eh. Tingin ko parang kamukha to nung engine ng Kawasaki na 175 nila, no? Yung Barako. Ganda. Kasi simple lang. That's how it looks like when you are sitting on the W175. Ganda, pre. At ako sa akin to siguro, papalitan ko lang to ng gulong, mag-dual sport ako para meron akong pang putikan. Gagawin ko tong scrambler. Ganda. Tapos yung kanyang side mirrors. Bilog na, hindi ka na magpapalit ng... Kasi di ba usually kapag magko-convert ka, papalitan mo pa, bibili ka pa ng side mirror na bilog. Ito hindi na. Bilog na siya talaga. Diba, so komportable. Ang upuan niya, napaka-komportable, mga pre, ang kapal. Pati pilin mo rito pang malayuan to, chong. Diba, gusto ko siya. Ganda talaga. Palitan mo, at kung gusto mong gawin classic look yung motor mo, ito. Yung seats niya. So ito na. Leather seat na siya. Na may mga hiwa-hiwang ganyan. Tapos, ito na rin yung kanyang tank pad. Meron na rin. So, hindi ka na bibili. Kung kagaya kita na kagaya nung ginawa ko sa motor ko, malaki-laki rin nagagastusin mo para magmukhang ganito yung motor mo eh. Tapos, tinan mo yung paint nito, pre. Yung stock paint niya, as in na. On point na siya. So, hindi ka na maghanap pa. Hindi ka na magdadagdag pa ng iba. So, ayan. So, usapang presyo na naman tayo, mga pre. Ngayon, naka-promo to, sabi ni Sir Eric. 120,500 lang siya ngayon. Ang original price daw nito is 133,000. So, kung pinapanood mo itong vlog ko to at interesado ka na magkaroon ng ganitong klase ng bike, eh, alam mo na, punta ka na rito sa Wiltec Calamba, Kawasaki, hanapin mo Sir Eric. Tanong mo baka maka-discount. Hindi, joke lang. Kung magalit. Yun. So,
ang ganda niya mga pre. Kagaya nga nasabi ko kung mahilig ka sa classic looking na bikes. Ito na yun. I would recommend this kasi ako kagaya ko. Nag-set up din ako ng ganyan. Ang laki na nagastos ko. Yung scrambler ko sa bahay na ginagamit ko pang bundok. Siguro yung mismong cost ng motor, pag pinagsama-sama ko, umabot na rin sa nasa 120 to 150,000 na rin yung nagastos ko sa kanya. Pero hindi naman yung bigla, syempre. Utay-utay yung available yung pera, may sobra ka, nagagamit ko sa kanya. Headlamps pa lang mga pre. Magkano na headlight ngayon? Ito, pag binili mo siya, as is na siya, ako lang, kung ako may nakikita papalitan ko dito, is gulong. Kasi ako, kagaya nga ng gusto ko scrambler, paltang ng gulong, paltang ng tapalodo, pamputikan, kasi pinapambundok namin. Pero kung gusto mo yung cafe style, palit ka pa rin ng gulong, mas makapal ka pa lang ng konti, may linya sa ng white sa ganito. Or, kung gusto mo naman, kulayan mo na lang yung gilid ng bilog na puti. Yun lang yung kulang sa kanya, hindi meron ka ng classic looking bike. Wala ka na masyadong papalitan dito. Sa akin lang kasi scrambler yung gusto ko, kaya talaga palit ito, kasi ito kakainin ng putik yan, ipapasukin ng putik yan. Ito, palit ko lang to, palit ko ng gulong. Tapos siguro medyo bar riser lang ako ng konti rito. Ayos na. Wala na, yun lang. Meron mo lang scrambler. Ganda. Pero kung classic looking ang hanap mo, para cafe racer style, gulong na lang papalitan mo rito mga po. Nagpapalit naman talaga ng gulong. Hintayin mo muna mapudpod, saka mapalitan. Di ba? Para sulit. So yun lang mga chappy. Meron pa tayo isang bike for Kawasaki. And of course, kagaya nga sa style ko ginagawa ko sa inyo, it's always one bike a day. So tomorrow, meron tayong isa pang bike. Tingnan nyo na lang kung ano. Okay? So yun lang mga chappy. Like and subscribe sa channel natin kung bago ka. I love you and I'll see you guys on the next content. Ciao!